araw mga katribo. So ngayong araw nga ipapakita ko sa inyo itong aming mga tanim na cockscomb flower or palong-palong. At dahil nga napapadalas nga ang pag-ulan dito sa aming probinsya dito sa Mindoro, kaya tuluyan na nga rin lumambot ang lupa nitong mga pinagtataniman nito. So dahil 7 months old na rin naman silang nakatinim dito, ay rumupok na rin ang kanilang pundasyon at ang kanilang mga ugat. Since na marami na rin naman tayo nakuha ang mga seeds nito, at yung ibang mga seeds na galing dito ay naipamigay na rin naman natin. At yung ibang mga seeds naman na nahulog galing dito ay tumubo na rin at naitanim na rin naman natin. So yung ibang mga sumibol at tumubo galing dito ay malapit na rin silang mamulaklak. At dahil medyo marupok na nga rin ang ugat nila at pag may pagkakataon na umuulan or malakas ang hangin ay nabubuwal or natutumba sila. Dahil sa sobrang lalaki at napakarami nga ng mga bulaklak nila ay hindi na rin kinakaya halos ng kanilang mga puno at ng mga ugat nila. Kaya naman bigla na rin silang natutumba or nabubuwal dito sa kanilang pinagkakataniman. So para makatayo at makarecover nga ulit sila ay tinatalian ko na nga lang yung ibang mga natutumba. So dahil hindi na nga matibay ang kapit ng kanilang mga ugat at paulit-ulit na nga lang na natutumba sila dito, ay napagdesisyonan ko na nga lang na i-harvest na lang lahat sila dito. Kaya agad ko na nga inumpisahang i-harvest itong mga bulaklak nitong cockscomb or palong-palong flowers kung tawagin nga dito sa amin. So sa pag-harvest nga nito ay ginamitan ko na lang ng gunting dahil marupok lang naman ang bawat sanga nito at madali nga lang siyang kunin. So sa bawat pagkuha at pagputol ko nga nitong mga bulaklak nitong cockscombs ay alam ko nga yung iba sa inyo ay sasabihin na sayang na. So ganun din naman ako, nang hinayang din naman ako, pero may maganda itong mapupuntahan. Kaya naman pagkatapos ko nga kunin ang mga bulaklak nito sa kanyang mga sanga ay ganito na nga karami ang ating na-harvest. Sobrang ganda nga nito nung iipon ko sila sa aking pagkaka-harvest nito. Nangingibabaw nga ang matingkad na kulay nito na red pink dahil sa sobrang lalaki at napakarami nga ng mga bulaklak nito. So kinuha ko nga at binuhat ko itong aking mga na-harvest at hindi ko nga in-expect na ganito pala talaga karami itong aking mga na-harvest. At sa sobrang dami nga nito ay hindi ko nga maakap lahat itong aking mga na-harvest. So tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, itong palong-palong flowers na hinarvest ko ay may maganda itong mapupuntahan. Kaya agad-agad ko na itong inilagay dito sa eco bag para safe sila at aking itong idodonate sa aming simbahan. So dinala ko na nga rin agad dito sa aming tagapangalaga ng simbahan na si Ate Julie. At tuwang-tuwa nga rin siya dahil sa sobrang dami at napakaganda nga nito. So dahil walking distance nga lang ang bahay ni Ate Julie dito sa aming simbahan, ay agad na rin naming dinala ni Ate Julie itong mga bulaklak dito sa aming simbahan ng aming barangay. So itinaon ko talaga ang pag-donate nito ng Saturday in the afternoon dahil kinabukasan niya ay Sunday at araw ng pagsimba namin dito. So ipinalagay na lang ni Ate Julie dito sa table sa harap ng altar itong mga bulaklak. At pagkatapos nga daw ng kanyang pagro-rosary sa bahay nila ay kanya na rin itong i-arrange. So ito nga si Ate Julie at inaya ko na nga rin siyang sumama dito sa aking video. So kinabukasan niya araw ng linggo at pagsimba ay ganito nga ang arrangement ni Ate Julie ng aming mga bulaklak na dinala dito. So simple lang at maganda rin ang pagkaka-arrange sa mga bulaklak na dinala namin ni Ate Julie dito at ito naman ang aming lay minister. Na-ready na rin para sa morning Sunday Mass at dumating na rin itong magsisimba. At agad na nga rin inumpisahan ng banal na misa at nang malapit ng matapos ng misa ay tumanggap na rin kami ng banal na komunyon. So hanggang dito na lamang at nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Panginoon at hanggang sa muli, maraming salamat mga katribo. Thank you for watching!